Tawag sa pagsamba. Nagkakatipon tayo ngayon sa gitna ng abalang buhay at punong-punong schedule na sumasalamin sa magulong takbo ng mundong ating ginagalawan. Dumarating tayo upang ituon ang ating isipan at patnubay ng Espiritu. Nagkakatipon tayo bilang mga taong binabaha ng tuloy-tuloy na impormasyon, mabilis na pag-ikot ng balita at walang tigil sa mga abiso na umaagaw ng ating pansin. Dumarating tayo upang ituon ang ating isipan sa patnubay ng Espiritu. Nagkakatipon tayo bilang mga taong naghahanap ng matibay na sandigan ng pananampalataya habang ang mundo sa ating paligid ay tinatangay ng alon ng takot, kakulangan at dalos na reaksyon. Dumarating ang tayo upang ituon ang ating isipan sa patnubay ng Espiritu. Mga minamahal, halina kayo, lumapit kayo upang makatagpo ng kapahingahan, katatagan, patnubay sa Espiritu na nanahan sa inyo. Dumarating tayo upang ituon ang ating isipan sa Espiritong gumagabay sa atin at nagtitipon sa ating tungo sa buhay, kapayapaan at kasaganaan. Amen. Mapagmahal na Diyos, Ikaw ang lumikha ng buhay sa amin at sa lahat ng nasa aming paligid. Buksan mo ang aming puso at isipan upang tanggapin ang mga kaloob ng iyong sangnilikha at ang iyong salita, upang kami ay hindi lamang tagapakinig ng salita, kundi tagatupad din nito. Amen. Tayo po sa panalangin ng pagsisisi.
O Diyos na umiibig sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Madalas kaming lumapit sa iyo na walang masabi. Hindi alam ang tamang salita, ang tamang gawin, o ang tamang karamdaman. Alam namin may mali, ngunit hindi namin lubos patukoy kung ano iyon. May magagaling na pagkakahati sa pagitan namin at ng iba. Marami ang nabubuhay sa kahirapan at takot. Napakarami ng mga tao na torto at kakampi ang nagbibigay ng pag-asa. Kaya lalapit kami sa iyo ang aming malilikha at mananubos upang ituwid ang mga bagay at ituwid mo rin kami sa harap mo at sa isa't isa. Ibalik mo kami mula sa mga bagay na sumisira patungo sa mga bagay na nagpapagaling at nagdudulot ng kagalakan. At bigyan mo kami ngayon habang inihahandog namin sa iyo ang aming tahimik na pagsisisi. Mga kapatid, ipahayag natin ang mabuting balita. Sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo ipinatawad na. Lumabas tayo sa mundo bilang mga taong binago ng Diyos. Amen. Sabi ng iba, wala daw forever. Pero sa ating mga Kristiyano, God's goodness and mercy follows us all the days of our lives. Kaya sa Panginoon, may forever. So, sama-sama natin siyang pasalamatan at awitan dahil doon. Galaw-galaw!
tayo po ngayon ay nasa recognition ng mga estudyante natin at learners Sunday po. Pinatawagan ko po si Ate Ethel dito sa harapan. Pag po natawag ang pangalan nyo, pumunta po kayo dito sa harapan, yung atin po mga student. So ito pong recognition na to, ito po ay para sa nakaraan na school year natin. So sa preschool po, meron po tayong kinder, si Andrew Seri Parindaling, Scarlett Hartcaong, Kevin Skyla Navarro, Almira J. Cruz. At sa senior kinder naman po si Adriel Joash Chiteste. Sa grade school, meron po tayong grade 2 si David Calderon, Samantha Santa Rosa. At sa grade 3 si Caleb Joshua Alancana. Siya po ay nasa Children's Development Academy with honors po. Si Pietro Paper de Maluga with honors din. Si Kirsten Sariel Latonero, UP Integrated School, Principal 6. Raven Fernera. At sa grade 4 naman po, si Raven Hezekiah Forteste with highest honors. Samantha J. Villanueva with honors. Ezekiel Alipe, Ezra Alipe, Shalilia Barrios. Para sa grade 5 naman po, si Nika May Aceron, Fiona Faith Mayuga, Francine Kitlianeta with honors, and Alexa Lodovice with honors. Shania Barrios at si Ken Eswan. Sa grade 6, si Aliyaya, Franz Macaya, Kendra Longson. At sa grade 5 po, si Kurt Miguel Mortalia. Sa high school naman po, sa junior high school, grade 7, Eladia Camargo, Matthew Jan Restuar, Harris Memorial College with highest honors. Hannah David Reyes. Sa grade 8, Salina Ray Palahadya, Sheena Pardos, Milena Piling Santos, outstanding performance in academics sa Assumption College po. Garrett Gabriel Latinero, with honors sa Taytay Methodist Christian School. Hermione Heralillo, Zoe Dina Lee Bayron, Rob Jason Luis Totanes, Iris Pura Rabe, Anika Almonte, at Rex Villanueva. Sa grade 9 naman po, Princess Venus Bailon, Cariana Yongson, Jenny Espiloy, Younger Pavilion, Kyle Matthew Mortalia. At sa grade 10 naman po, si Kendrick Samuel Latonero, completer with honors and SDPE, Artist of the Year, Royalty Gold Awardee sa UNCSI. Diana Joyce Reyes, completer din po, Zachary Dylan Bayon, at Eliza May de la Cruz with honors. Sa senior high naman po, Andy Darby Mayor, grade 11, Jan Henry Dilim, at Mahmoud Jacob Sembran. Sa grade 12 naman po, si Lara Janelle Pereira with honors. Nurul Alicia Ramal, grade 12 po. Sa college naman po, si Maria Laureli Pulios, first year, Luisi. Mary Jane Galeta, DS Nursing sa Orku. Roshan Khalil Rahman, Gabriel Secopito, DS in Computer Studies. Sa second year naman po, si Chrysel Monsina, Electrical Engineering. Ana Grace Lapangan, Hospitality Management. Brian Marco Santos, DS in Entrepreneurship. Samantha Longson, John Rick Rabe, Marine Transportation. Hans Wilvin Reyes, Information Computer Technology. Nahong po si Copito, Bachelor of Industrial Technology, Major in Automotive Technology. Kaya hindi po si Elijah Jose si Copito. Sa third year naman po, si Isaac Samuel Caspi, BSIT Major in Web Application, Abdul Villamayor, BS in Computer Science, at si Villamayor, BS Biology Medical, o si Antonio Longson. At sa fourth year naman po, si King Patrick Bayon, Architecture, Ian Mosel Santos, BS Civil Engineering, and ang Mapuba Cardinal Senior Scholar.
at sila binabangan sa Duke University, New Jersey, USA, MD graduate. As a special course for yours truly sa Zion Christian Mission Center, Master Course of Study in Bible at Lansing. Tinatawagan ko lahat sa nagpapasara. Sige po, bago po kayo bumalik sa inyong mga upuan, atin po extend ang ating mga hands sa ating mga, yung na-recognize sa mga estudyante. Ano po? Sige, bigyan niyo po muna yung... Sige po, harap po kayo sa altar at extend po natin ang mga hands sa ating mga estudyante at ating po nating ipasalamat. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa mga estudyanteng ito, sa journey nila, sa pinagdaanan nila, O Diyos. Pinagdiriwang namin ang mga nagkamit ng honors. Salamat po sa talino, sipag at tiyaga na ibinigay ninyo sa kanila. Tulungan ninyo sila na manatiling humble at gamitin ang kanilang kakayahan para sa iyong kaluwalhatian. Ipinapanalangin din po namin ang mga magle-level up sa susunod na yugto ng kanilang pag-aaral. Bigyan ninyo sila ng lakas, tapang at confidence sa pag-arap sa mga bagong hamon. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa, lagi ninyo silang kasama. Bilang isang kongregasyon, ipinapangako naming susuportahan sila sa panalangin at pag-encourage. Naway patuloy silang lumago, hindi lamang sa kaalaman, kundi pati sa kanilang ugali at pananampalataya. Sa inyo po namin sila ipinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po sa pagbasa ng Lumang Tipan na makikita natin sa Genesis 25:19 to 34. Ganito po ang sinasabi. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac na mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Bala kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Isaw ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sako ng kanyang kakambal, kaya't Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon
Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at laging nasa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhas ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluto ng sinabawang pulang patani. Siya naman pagdating ni Esau mula sa pangaso, sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ay iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at binigay kay Jacob ang karapatan, pagiging panganay. Ibinigay ni Jacob kay Esau ang nilutiyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Esau. Yun lamang ang halaga ng kanyang karapatan bilang panganay. Pagbasa sa epistola, ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, 1-11. Ito po ang sinasabi. Kaya nga, hindi nahahatulang maparasahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi na kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay na patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Tayo po sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 13, talata 1 hanggang 9, talata 18 hanggang 23. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao.
At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinuha ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhas walang mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tigi 100, may tigi 60, at may tig 30. Makinig ang may pandinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumamit ng talinghaga? Verse 18 po. Makinig kayo Kayo at unawain ng kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad masayang tumatangkat nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi naman na nahulog may matinik na halaman, ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Tayong lahat. At ang katulad naman ng binhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong tumirinig at umunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60, at may tig-30.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God. Kasi kanina, nag-brown out bago, mga 8 something yon. And sabi niya, inahanda na namin actually na mag-recording. Pero pasalamat sa Diyos at napakabuti niya, nagkaroon po tayo ng kuryente. Pagpahanan po natin ang Panginoon, napakabuti niya. No? Sige po, tayo po ay sandaling manalangin. Tunay o Diyos na kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo, Panginoon, na kung paano ay nagpapatuloy po ang aming pagsamba at pasasalamat sa iyo. Patuloy niyo po kaming samahan ang iyong presensya, o Diyos, ang siya naming maranasan sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod na siyang magdadala po ng mensahe. Tumayo mo po ito sa aming mga puso't isipan. At siyang maging gabay po namin sa aming mga buhay sa pang-araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa madami sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Ang aking pong na-prepare po na sermon ay pinamagatang Set the Mind. Sa English po ay Set the Mind. Sa Tagalog, ituon ang isipan. Sa ngayon po, sa buwan na ito, ang ating pinakatema ay core faith. Ang ibig sabihin, pangunahing pananampalataya. When you say core, yung pinakaloob, kumbaga sa isang mansanas, ano yung pinaka-sentro ng ating pananampalataya. Base po dito sa ating teksto na Roma 8:1-11 at saka po yung binasang Ebanghelyo. Kung ating pong susumahin ang ating mensahe ngayon, ay masasabing, ano ba ang core message nitong core faith? Ang sabi, ang tunay na pananampalataya ay nahahayag kung saan natin itunutuon ang ating isipan. Kapag ang ating isip ay nakasentro kay Kristo, sa pamamagitan ng Espiritu, mararanasan natin ang buhay, kapayapaan, at ang pagiging mabunga. Mga kapatid, let me begin with a simple but searching question sa inyo. Ano ang kumukontrol sa inyong pag-iisip, lalo na kapag ito ay mahalaga at kinakailangan? Hindi lamang dito sa church, hindi lamang kung kayo ay nanalangin, pero kapag gumagawa kayo ng mahirap na desisyon sa buhay, o humaharap kayo sa pressure sa trabaho, o kaya naman tumutugon sa alitan o resolving conflicts, o humaharap sa kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Sa atin, marami tayong mga professionals dito, mga teachers, leaders, public servants. Yung ating mga kaisipan, ay sanay. We are trained to analyze, evaluate, and decide. Kaya ang kadalasan ng ating tinatanong sa ating mga sarili, ano ba yung epektibo? What is efficient? Na hindi naaaksaya ang oras o lakas. Ano yung practical? Ano yung naaayon sa batas? At ano ang pakinabang? Ngayon, sa atin, sinasabi ni Pablo, tayo iniimbitahan sa mas malalim na katanungan. Ano ang humuhubog sa ating paraan ng pag-iisip? What is shaping the way we think? According to Romans 8, the direction of your mind determines the direction of your life. Ang direksyon daw ng iyong pag-iisip o isipan ang nagtatakda ng direksyon ng iyong buhay. So, unang punto na makikita natin mula sa Romans 8:5-8, tinuturuan tayo ni Pablo na ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala. Ito ay isang paraan ng pag-iisip, isang pananaw sa buhay. To set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit
is life and peace. Kapag nakatuon daw ang isipan natin sa laman, yan ay kamatayan, ngunit ang pagtuon sa isipan, sa espiritu, ang dulot po ay buhay at kapayapaan. Kaya hindi ito tungkol sa katawan laban sa espiritu, kundi buhay na makasarili laban sa buhay na nakasentro kay Kristo. Setting the mind is like choosing a lens. Yung self as a center that leads to death. Ano ba yung mga sinasabi na kapag nakasentro ang buhay mo sa sarili mo, sometimes it leads to brokenness, division, and sin. But if our lives or our minds are set on Christ, ito po ay nagdudulot ng kapayapaan. It leads to life. Mayroon tayong mga battle inside us na talagang it's the battle between the flesh and the spirit. Hindi bago itong struggle na ito. Kahit si Pablo, naramdaman ito. Kaya may dalawang direksyon ang isip natin. Una, isang direksyon papunta sa sarili. Ang pangalawa, isang direksyon papunta sa Diyos. Tinawag niyang itong flesh at spirit. Pero linawin natin, hindi sinasabi ni Pablo na masama ang katawan. Hindi kasalanan ang maging tao. Ang sinasabi niya ay mas malalim. Kapag sarili ang sentro, doon nagsisimula ang problema. Kapag ang Diyos ang sentro, doon nagsisimula ang buhay. Anong diin ng mga Methodists regarding this? This reflects sanctifying grace, the ongoing transformation of our thoughts and lives by the Spirit. Nagpapakita ng pagpapabanal na biyaya, ang patuloy na pagbabago ng ating isipan at buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi yung faith na we stop, we ask forgiveness, okay na. Pero yung sanctifying grace, yung biyaya na patuloy na binabago tayo araw-araw. At nandoon yung ating pakikipagtulungan sa Diyos na tayo ay baguhin. We cooperate. Nahayaan natin ang banal na Espiritu na dumaloy, kumilos sa ating mga buhay, sa ating, kung sa ganon ay naroon yung sinasabing transformation. Number 2, yung core faith, no, ang tunay na pananampalataya is a way of living, not just belonging. Hindi lamang ito ay kung saan tayo ay kaanib, kundi tayo ay constantly namumuhay ayon sa ating bilang mga mananampalataya. Ang sinasabi sa salita sa Romans 8:1, there is now no condemnation. Wala nang hatol. Hindi lamang katayuan ito, kundi ito ay pamumuhay kay Kristo. Hindi lamang pagiging miyembro ni Kristo, kundi paglakad kasama niya. Ang Espiritu ay nananahan na sa atin, sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Kaya kung ang Espiritu ay nasa atin na, ito ay hinuhubog ang ating mga desisyon sa loobin at mga kilos. Ang mananampalataya ay hindi pasibo o passive, no? Kundi siya ay aktibong nakikipagtulungan sa Espiritu. Kaya nga ang pananaw ng mga Wesleyan, ang pananampalataya ay dapat isabuhay sa kabanalan ng puso at buhay, personal at panglipunan. Again, our faith should be a way of living, the holiness of the soul and life, personal or individual, and also the social holiness.
Pangatlo, ang pangunahing pananampalataya ay namumunga batay sa ating tinatanggap. So Jesus, sa parable of the sower, ipinapakita dito yung kondisyon ng puso at saka kaisipan, na kung saan ipinapakita ano yung outcome. Sabi dito, the same seed, the word, pero different results. Una, yung tinatawag na hard path, na kung saan ang ibig sabihin sa ating iisip, walang pangunawa, no understanding. Doon naman sa binhi, the Word of God that was nahasik doon sa rocky soil, yaan ay mababaw na pananampalataya. Doon naman sa matinik na lupa, diyan naman yung tinatawag na distracted ang faith. Sa good soil, nandyan yung mabungang pananampalataya. Uli, may matigas ang puso, may bababaw ang pananampalataya, may nalulunod sa mga worries at yaman, at merong handang tumanggap at mamunga. Mga kapatid, hindi nagkukulang ang Diyos sa pagsasalita. Hindi rin nagkulang ang salita. Ang tanong ay, ano ang kondisyon ng puso at isip natin? Kasi ang isip ang nakaset sa sarili. Yung isip, madaling madistract, madaling sumuko, madaling matabunan. Pero ang isip na nakaset kaya sa Kristo, marunong maghintay, marunong magtiwala, marunong mamunga. Where your mind stays, your life goes. Kung saan nananatili ang inyong pag-iisip, doon tumatakbo ang direksyon ng buhay nyo, ng buhay natin. Alam nyo, may isang katotohanan na hindi natin pwedeng takasan. Kung saan nga naka-stay ang isip mo, doon papunta ang buhay mo. Kung ang isip mo ay laging galit, magiging mapait ang buhay. Kung laging takot, magiging bihag ka ng anxiety. Kung laging sarili, magiging makitid ang mundo mo. Pero kung ang isip mo ay nananatili kay Yesu Kristo, ibig sabihin, wala ka ng problema. Ibig sabihin, hindi ka mawawala sa direksyon. Hindi ka mawawala ng pag-asa. At hindi ka mawawala ng kapayapaan. Ang connection nito sa Romans 8, ang sabi, the mind set on the flesh is distracted, shallow, resistant soil. Kapag ang mind natin lang sa sarili, nakasentro sa ating sarili. Pero kung ito ay nakasentro sa Espiritu, tayo ay receptive. Handa tayong tumanggap ng biyaya o pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. When we are set on the Spirit, tayo ay lalalim sa ating pananampalataya. Lalalim, uugat, no, rooted on a fruitful soil na siyang mamumunga. In other words, core faith is Christ-centered. And core faith, which is Christ-centered, is also living for others. Hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa iba. Kaya namumunga. Ang sabi ay iba 30, ang iba 100. At dumadami ang bunga. To set the mind on the Spirit means seeking God's will in everyday life. Lagi ba nating hinahanap ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Pinipili ba natin ang magmahal kaysa sa pangsarili o yung self-interest? Are we willing to serve others?
And are we living in peace and not conflict? Sabi, you cannot hate your neighbor if your mind is stayed on Jesus. Kapag nananatili kay Jesucristo ang ating pagkaisipan, hindi natin kaya na hindi mahalin ang ating kapwa. We cannot hate others. So, ito yung challenging truth para sa ating lahat, mga kapatid. Hindi mo kayang kamuian ang kapwa mo kung ang isip mo ay nakastay kay Jesus. Hindi mo kayang magtanim ng galit. Hindi mo kayang magiganti. Hindi mo kayang maging makasarili. Kung talagang si Kristo ang sentro ng buhay natin. Kaya minsan, kailangan nating maging honest. Baka kaya tayo nahihirapang magmahal kasi hindi si Kristo ang laman ng isip natin. So what is the Wesleyan call regarding setting the mind? Sa ating Metodista, sa tradisyon, hindi lang tayo tinatawag na maniwala. Tinatawag tayo na magbago ang puso, magbago ang isip, magbago ang buhay. Ito nga yung sanctifying grace. Isang proseso, araw-araw, hakbang, step by step. Kaya hindi ko kayo bibigyan ng complicated na challenge ngayong umagang ito. Simple lang. Pagkagising mo tuwing araw, sa umaga, bago mo hawakan ang cellphone, bago mo isipin ang problema, subukan mong sabihin, Lord, today, I set my mind on you. Sa gitna ng araw, kapag naiirita ka, kapag natetempt ka, kapag nasasaktan ka, huminto ka sandali at tanungin, Lord, paano ako magre-respond kung ikaw ang sentro? Mga kapatid, may awit na African song, I woke up this morning with my mind stayed on Jesus. Pagkagising daw, nandun na kaagad, nananatili kay Jesus ang kanyang kaisipan. Kaya lagi nating isipin, ano nga ba ang humuhubog sa ating kaisipan ngayon? Ang sarili ba o si Jesucristo? May mga practical na spiritual disciplines na meron tayo para manatili tayo kay Jesucristo. Yun nga yung tinatawag na mga means of grace. Prayer, scripture reading, reflection, pang-personal na ating mga discipline. Meron din namang communal o sa ating komunidad. Sabi nga, build a church that reflects Christ-centered thinking. Ano ba ang mga ministries natin? Ito ba ay nagpapakita ng malasakit sa ating kapwa? Kahabagan sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Meron ba tayong unity, pagkakaisa, rather than pagkabahagi? Do we care for the least ng mga nasa laylayan na nasa lipunan? Kung mission naman, be intentional in our discipleship. Help others set their minds on Christ. Kaya nga kung tayo nakasentro na kay Jesus Christ, isasentro rin natin, tulungan nating isentro ang ating mga kapwa kay Jesucristo. It's all about Jesus Christ. Our lives is all about Jesus Christ. So we are called to be disciples of Jesus Christ. Kaya nga sinasabihan tayo na humayo at gawing disipulo ang iba ni Jesucristo. To teach them all the commandments that He has given us, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And lo, He is with us till the ends of the earth. Humayo. Not just to be converts, hindi lang tayo yung nabago, kundi we form Christ-like lives.
Tayo ay kasama katuwang partners of Jesus Christ for others to know Christ and be like Christ. Kaya ang tanong sa ating mga sarili, saan nakaset yung isip natin? Sa sarili o kay Kristo? Sa laman o sa Espiritu? Dahil sa huli, yung core faith natin, yung tunay na pananampalataya natin ay makikita hindi lamang sa sinasabi natin, kundi saan nakaset ang isip natin. Wake up this morning with our mind stayed on Jesus. Make it a daily habit. Pagkagising, Lord, mananatili ang aking kaisipan sa iyo. I'll focus on you. You will be the center of my life. Sabi, araw-araw daw, every day is a choice. Meron tayong sariling pagpipili. What will shape our thinking? Who will be at the center? So the final call, set your mind on Christ, and your life will reflect your core faith. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, patuloy mo pong hubugin ang aming kaisipan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Turuan mo po kami, Panginoon, na manatili ang aming kaisipan sa iyo, kaya sa Kristo. Nang sa ganoon kami ay mabuhay sa iyong kapayapaan, kami ay lumakad sa iyong kalooban, at kami ay mamunga para sa iyong kalwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa handog pangusap, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Panginoon, habang kami ay naghahanda ng aming mga handog, ay kami ay nagbibigay ng pasalamat sa iyo. O Diyos, sa iyong katapatan, sa lahat ng mga pagtugon sa aming mga pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang pinanggagalingan ng lahat ng aming tinatangkilik. Kaya, Panginoon, patuloy niyo pong pagyamanin ang mga pagtangkilik, ang mga tinatangkilik namin ito, at yan po ay binabalik po namin sa iyo ng may pasasalamat. Ang bahagi, Panginoon, na magamit para sa lahat po ng mga ministries ng aming iglesyang ito, para maabot ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Katulad ng aming handog pangungusap, Panginoon, biyayaan mo po ang lahat ng nagkaloob, hindi lamang ng pinansyal, kundi ng kanilang mga sariling mga buhay, ng siksik, liglig at umaapaw sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, muli o Diyos kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapaalala that we have to set our minds on you. Nag-uumpisa po, Panginoon, kung paano ang aming mga isipan ay nakatuon at nakasentro sa iyo po, Panginoon, sa paggising pa lang sa umaga. Na kahit anuman ang mangyari, Panginoon, ay lagi mo kaming tatawagin para i-focus ang aming mga sarili sa iyo. May maraming mga hamon, mga struggles, sa bawat mga desisyon na aming gagawin po, Panginoon. Our framework of our mind should be set on you. Katulad po, Panginoon, ng pagpapaalala mo sa Mateo, Panginoon, na ang kaisipan namin ay kailangang isang mabungang lupa, Panginoon, na kung saan patuloy na nananahan sa iyo. Dahil patuloy po namin na inaalagaan kung ano po ang pumapasok sa aming
mga kaisipan. Through prayer, through Bible studies, pagbabasa ng iyong salita, in constant communication with you, Lord. Na ang aming kaisipan po, Panginoon, ay ikaw ay mabigyan ng kaluguran, kalwalhatian sa aming mga buhay. Not ourselves, na isusuko namin ang aming mga sarili, mga desisyon, or even, Lord, yung aming mga minimiti ay laging ipinapasa ilalim namin kung ano ang nais mo sa aming mga buhay. Even in our church, Lord, na nakasentro lahat ito. Una, yung meron kaming iisang layunin po, Panginoon. Nagkakaisa, nagtutulungan. In our different gifts or talents, we may be, O Lord, may pagkakaiba, pero we meet, O Lord, in that same mind, in that same goal. Yung kaisipan pa rin na Jesucristo ang mananaig. Dahil yan po, Panginoon, ang nais ng Diyos na kami ay magkaisa. Pagkaisa sa kaisipan, sa puso, at even sa mga aksyon na aming magagawin, sa mga programa, ministries ng church na ito. Salamat po, O Diyos, dahil binubuo, patuloy po, hinuhubog ang iglesia ng Taytay United Methodist Church. Salamat dahil binibigyan po kami ng direksyon. Salamat po, O Diyos, dahil nakikita po namin kung paano kumikilos ka sa lahat ng mga committees. Sa NOWS, sa Nurture, Outreach, Witness, Stewardship. Salamat sa pagkakaisa na tulungan ng mga resources, ng mga talents, time, finances, ng mga buhay na ipinagkakaloob sa iyo, Panginoon, sa patuloy naming paglilingkod sa iyo. Not for our own glory, but for your glory, Lord. Laging ikaw ang itinataas namin. Salamat po, O Diyos, sa mga misyon ng Taytay United Methodist Church. Salamat dahil patuloy po ikaw, Panginoon, ang nakikita namin na nagbubuklod sa bawat isa sa hapay na mangga na ministry, na doon po sa Kalidawan Mission, sa bawat mga Bible study groups, care groups, sa bawat mga ministry po, Panginoon, ng praise and worship, choir ministry, Sunday school sa mga kabataan, Panginoon, at patuloy na iba't iba pang mga ministries na nakita po namin ang iyong katapatan. Oo nga po, Lord, wala kaming sariling masasabi na istruktura. Pero ang pinaka-istruktura na nakatibay, na nakasandig sa iyo, the body of Christ, kami, O Diyos, na katawan mo, na Taytay United Methodist Church, sa mga mananampalataya, na patuloy po, Panginoon, na isinusulong ang iyong misyon, ang iyong vision po, Panginoon. And we know, O Lord, ipagkakaloob mo sa amin yung mga binimiti namin, Panginoon. Salamat sa naumpisahan na po na mga usapin na kasama po namin ang obispo ng nakaraong pong Biyernes na napag-usapan kung anong pong tatahakin ng Taytay United Methodist Church regarding kung ano po ang nais naming muling mabawi, O Diyos, ng mga properties. Naniniwala kami, Panginoon, itong binigay mong pag-asa sa amin ay magkakaroon ng katuparan, O Diyos, dahil mahal mo po ang Taytay United Methodist Church.
Mahal mo ang mga anak mo na naririto, na nanatiling tapat. At alam po namin, walang imposible sa iyo, Panginoon. Bagamat ang aming ipinaglalaban po, Panginoon, ay masigit pang mas maraming resources ang nasa kabila, pero alam namin, mas higit ka na mas mayaman kaysa sa kanila. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagmamay-ari ng lahat ng riches dyan sa heaven. Kaya, Panginoon, alam namin, you will back us up. At ibibigay mo po, Panginoon, yung aming mga kahilingan. Salamat po, O Diyos, sa pananatiling tapat ng bawat isa ng mga mananampalataya, mga leaders ng Taytay United Methodist Church. Patuloy mo po, Panginoon, na samahan ang mga council officers po, Panginoon, magmula sa aming council chairperson, hanggang sa mga ministries, hanggang sa mga officers ng kanya-kanyang mga lay organizations. We pray, O Father, na patuloy po, Panginoon, na mabuo ang mga care groups na tatahakin ang Lakbayin Discipleship Track. Na ito po ay aming mabuo hanggang sa end of the conference year, na kung saan, Panginoon, ay makikita ang pagdami ng iyong mananampalataya sa pamamagitan ng mga care groups nito, Bible study groups, na tinatahak ang Lakbayin Discipleship Track. We pray, O Father, na patuloy mong pagyamanin ang ministry sa Kalinawan Mission, na sa kasalukuyan ay naroon din po ang sabayang pag-worship ng mga kapatiran namin doon. Salamat kay Brother Albert Sembrano na siya pong namumuno doon. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan, the strength that comes from you, the wisdom that comes from you, O Lord. Ang patuloy na yung kasabikan ng mga kabataan, at hindi lang yon, ang lahat po ng mga mananampalataya sa Kalinawan Mission, na patuloy mo pong paramihin at palalimin sa kanilang mga pananampalataya, that one day they may stand on their own and they will call themselves a local church, na hindi lang mission, a local church that they will have their own mission church also. Patuloy mo po, O Diyos, na tulungan ang Taytay United Methodist Church na maabot po yung ganitong kanilang goal. Salamat sa mga tao na hinihipo mo, Panginoon, na makapag-bahagi ng mga paggawain doon. Hindi lamang struktura, kundi paggawain na pagpapa-encourage ng mga pananampalataya ng mga kapatiran namin doon. Salamat sa mga mayap na sumama sa amin ng mga nakaraang linggo. And we pray that next month, meron na naman kami panibagong grupo na sasama doon, Panginoon, na siya namang magpapalakas ng mga kababaihan at mga kalalakihan. Salamat sa panibagong blessing ng aming bangka na MBC of Galilee, na siya pong maghahatid at babalik po ng mga mananampalataya, hindi lamang sa Kalinawan, kundi sa iba't iba pong mga misyon sa Talim Island, na patuloy na makapaghatid ng mabuting balita sa iyo doon. Ingatan mo po, Panginoon, ang bangkang ito, at patuloy na maging magandang kondisyon. Salamat kay Kuya Joey na siyang nagdadrive po nito, ang pahinante niya. Patuloy na maging magandang kondisyon ito sa aming patuloy na paggamit ng bangkang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa muli sa pagsama mo po sa amin dito, na hindi po kami nagkaroon ng aberya sa aming electricity. Salamat dahil naibigay, na ihatid ang iyong mensahe, ang sama-samang pagsamba, pasasalamat sa iyo sa mga tagapakinig, hindi lamang po dito sa aming bansa, kundi nakakarating po
sa iba pa rin mga lugar. We pray continually for our sick brethren na hindi po namin nakakasama dito sa lugar na ito. Salamat dahil ikaw ang greatest healer. Hipuin mo po sila sa mga parte ng kanilang mga katawan na nangangailangan ng kagalingan, O Diyos. Salamat sa kagalingan na itinawad mo po kay Mami Consina po, Panginoon, Imelda Consina, na ngayon ay nasa bahay at nagpapagaling. Total recovery for her. Salamat din po kay Ernie Johnson sa kagalingan na ipinagkaloob niyo sa kanya. Ganon din po kay Mami Linda Johnson. Ang iba pa po namin mga kapatid na hindi ko po ma-mention, salamat dahil kilala mo sila. Hipuin mo po sila, O Diyos, sa mga parte ng kanilang mga katawan, nangangailangan ng kagalingan. Salamat po muli sa aming natapos po na pagsamba, pasasalamat sa iyo. Palagi mo po kami paalalahanan na ang worship ay hindi lamang nagtatapos sa worship service. Hindi lamang nakakonfine po, Panginoon, sa apat na sulok po ng istrukturang ito. But that is a way of living. Patuloy na pamumuhay na ikaw ang sentro, ikaw ang nasa focus ng aming mga isipan. Kaya po, Panginoon, muli binabalik po namin sa iyo ang lahat ng mga papuri at pasasalamat. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay. Salamat po, O Diyos, sa biyaya ng iyong pagmamahal na siya naming palaging nararanasan. Ang biyaya ng kaligtasan kay Jesucristo, ang biyaya ng kalwalhatian, kaaliwan, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mapasa amin ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng banal na Espiritu. Amen. Let us give a clap of praise for our Lord. God's morning! Uy, masigla kahit umuulan. Tawagan po natin yung may mga kaarawan. Andito ba si Jonas Mejia? Birthday niya ng July 12. July 13 naman, birthday ni Mariah Isabella Grace Barba. Birthday din ni Lucia Zuzane Taningco. Birthday ni Ralph Jason ng 14. Ralph Jason Louis Tutanes. At 17, birthday ni Reverend John Samuel Ramos. Nakasama natin ngayon. Lapit ka, Pastor. At birthday sa 18 ni Daisy Villamayor. So, si Pastor lang yata yung present today kasi nasa mga panahon. Thank you. Welcome. Wala na. Sige po. Ipanalangin po natin ang ating kapatid, Pastor John Samuel Ramos at ang iba pa po na nagdiriwang. Sige, Pastor John Samuel lang po narito. Sige po, extend po natin ang ating hands kay Pastor. Maraming salamat po, O Diyos, napakabuti mo.
sa aming kapatid na ito, si Pastor John Samuel Ramos. Kung paano, O Diyos, ay nakita namin na hinubog mo po siya, Panginoon. Magmula nang siya ay bata pa na nagsa-Sunday school, pero nandoon, itinanim mo po sa kanyang puso na maglingkod sa iyo. At kung paano mo po sinubaybayan ang paghahandang ito na hanggang sa siya ay kaganapan na naging Reverend John Samuel Ramos. Panginoon, ay tunay na ikaw ay patuloy na kumikilos sa kanya. You're continuing to bless him so he can be a blessing to others. Na kung saan, O Diyos, na patuloy na dadaloy sa kanyang buhay ang iyong katapatan, a testimony to others, O Lord, na ikaw ang Diyos na buhay, ang Diyos na nagbabago ng buhay, ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salamat sa presensya niya sa iglesyang ito, sa lugar na ito, sa araw na ito. We pray, O Father, sa kanyang kaarawan na ngayon din, ngayong araw din ito, ay maging masaya sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay, sa piling ng kanyang mga kapatiran. That, Lord, kung ano man yung kanyang mga kahilingan sa kanyang buhay, ay ipagkaloob mo po, O Diyos, ayon sa iyong kalooban. We pray that you will continue, Lord, to nurture him. Alam po namin, marami siyang mga struggles as a pastor. At hindi lang individual problems, kundi problems sa church. At sa iba't ibang mga aspeto, gano'n naman po ang manggagawa. Kung may burnout man ang aming manggagawang ito, I pray, O Father, lift him up. Palakasin mo po ang kanyang pananampalataya sa iyo at muli ay, O Diyos, maging masigla ang kanyang paglilingkod sa iyo to encourage him, O Lord. Tulungan mo po kami, O Diyos, na makipag-celebrate sa kanya sa araw na ito, na ma-lift up din yung kanyang spirits po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw ang bukod tangi nakakakilala sa aming kapatid na ito. So, I pray, O Father, na ipagkaloob mo po, O Diyos, ang kahilingan ng sa kanyang mga panalangin ayon sa iyong kalooban. Alam po namin, ipagkakaloob yung ang pinakamainam na kasagutan na ito. And sa iba pa po na aming mga kapatid na nagdiriwang, si Jonas, Maya, Maria Isabella, Grace Barba, Lucia, Susan, Taningco, Ralph John Samuel Ramos, and Daisy Villamayor. We pray, O Father, that may you bless this day, O Lord, that they may walk daily with you, and that, O Lord, ay matupad ang iyong layunin sa kanilang mabuhay ng may kagalakan, may kapayapaan, at patuloy na ikaw ang maging sentro ng kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. So dahil birthday niya, welcome home na rin, Pastor. And then, kasama din natin for the first time si Mr. Rajan C. Villanueva, asawa ni Ate Jenny. Tayo ka, naka-t-shirt pa siya ng Taytay years anniversary. Kanina nakita ko sila buong pamilya all white. Naka-white silang tatlo. And then, sa ating mga activities, July 15, Aldersgate, ang host po ay Uni Hope Kabisig UMC sa Teresa. Makibalita na lang po kung saan gaganapin, kung dito po sa Big Chapel o sa kanilang chapel. Sa 19, Rizal District Maya Fellowship na gaganapin sa Antipolo UMC at 2 p.m. to 4 p.m. So, para po sa ating mga Maya, makipag-coordinate po kayo. And then, sa 19 din, next week, council meeting po natin after Cookie Fellowship. And then, this July din, Disability Awareness Sunday to be announced po kung kailan natin isa-celebrate. Ang ating flower offering po ay nagmula sa mga Taningco dahil po sa kaarawan ni Luan.
And then, of course, sa ating regular activities na punong-puno buong linggo, Mondays, Esther Care Group sa Salo Restaurant sa Gregoria Heights. Tuesdays, UMM and UNW dito sa ating parsonage, sa ating conference site. 7 p.m. naman, online, Emmanuel Care Group. Wednesdays, yung Aldersgate nga po. And then 7 p.m. yung ating midweek service na online na tinatawag nating Prayer in the Garden. Manood po kayo sa Facebook or sa YouTube, alin man po sa ang sukat sa inyong schedule. Thursdays, Bible study at Del Rosario Compound sa Barangay San Juan. Fridays, Bible study sa Yongson Residence sa E. Rodriguez Avenue. Saturdays naman, may extension classes tayo sa Hapay na Mangga sa lugar ni Ate Nori. 3 p.m. naman, first and third Saturday, Root Care Group sa Cabasal Residence sa Shalito Homes. Second and fourth Saturdays naman, Shekinah Care Group. And then Sundays, ito nga po, meron tayong Adult Sunday School at 8 a.m. 9 a.m. naman, Children's Sunday School at ang ating Divine Worship. 10 a.m. naman, Junior Worship nila. At 2 p.m. meron extension class sa Creek naman, sa ating Creek na mission nila natin. And then 4 p.m. Care Bears Care Group na alam ko to MYF ito kung ano man ang announcements nila, makipagkapugnayan na lang po sa kanila. Yun lamang po for today. Meron pa po bang announcements, Pastora? Wala na po. Kung yun lamang po, salamat po. Welcome po sa ating visitor. Okay. I hope this is not the first, but patuloy po namin kayong makakasama sa ating patuloy na pagsamba. Ano po? Sige po, tayo po ay tumayo at magpasalamat tayo po.